Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayan, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang 4 Alas. Hawak natin ang brief, ang beat. Sorry po. Hawak natin ngayon sa ating mga kamay ang ating kinabukasan sa nagkababagang mga balita at mga issue na kinakaharap ng mga Pilipinas. Ako po si Michael Pahatin at ito ang 4 Alas, Ace of Hearts. Yun. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, ang ating mga Alaskador at Alaskadora. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. It has been determined by this committee through a unanimous vote na wala daw pong kakalas sa 4 Alas. But I would just like to put it on record. Please raise your right hands. Lahat ng mga hindi kakalas. Yun. Unanimous vote. Unanimous. We have put it on record for this committee. Daming utu-utu rito. Yung mga nakita niya, may mga record po yan sa pulisya. Isa-isayin natin. Anyway, Ace of Clubs, Professor Guida David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners na beloved. Professor Guida David, Ace of Clubs. Him. What's going on? What's going on? Nagsusuliloki siya. Ronald Llamas po, Ace of Spades. Na pagkakamalang profesor. Hindi kasing galing yung aking katabing tunay na profesor. Ang pagbabalik po ni Roman Rapido. Parang wala nagpanood nun. Wala. Parang Ano ba yun? 70s yun eh, no? Parang Iba yung mga pop culture references na yan. Yan yung mga pop culture. Correct. Pagbabalik ni Roman Rapido. May isang, Alam ko na, bata ako nun eh, no? may isang Pero at least, alam natin ang pagkakaiba Yan. ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Sana naman si Junior Pag Premonition Marcoleta ay alam, nabibrief naman siya ng mga staff. Na iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Huwag daw Talagang ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree. No? It rolls. Huwag nga daw tayo gumamit ng mga pop culture references. Ang sabi Masira tayo. Sino ba nagsabi nun? Na wag daw gagamit ng pop culture. Yung FPJ party list. Yung tama naman. Parang FPJ. pop culture sa FPJ. Parang lang. Parang lang. He aimed the king of action movies for nothing, but you know. At salamat at nag-die down na yung KTV issue, pero kaya hindi naintindihan ni Secretary Llamas. Noong panahon niya kasi cabaret ang tawag doon. At siya nasa May ticket. May ticket, di ba? sorry, ano yan dito? Ano yan ticket na? Dapat nag-google mo lang. Let's not go there. Let's go there. Kung tayo ngayon, politically correct tayo. Correct. Dahil meron tayong bisita na politically correct. Correct. Tama. Abangan niyo ang ating bisita ha. Talagang ito kapitapitagan at laman ng bawat inyong telebisyon at Nakakabahan YouTube, na ako. kahit saan-saan. Pero bago yan, syempre, meron tayong gustong batiin
ng maligayang kaarawan, lumampas, hindi man lang nagparamdam, di ba? Ay, yun na nga. Yun Sino yan? Sino yan? Sino yan? It came like a Sino thief yan? in the night. Correct. On behalf of Cuatro Alas, sa lahat ng mga Alaskadora, abay, last Wednesday pala, birthday ng ating beloved ace, pinakapipitaga, Professor Guido David. Ace of Clubs, Ace of happy birthday! Happy birthday! Happy! Parang Ave Maria yun. Ano yung buro? Ano yung buro? Make a wish. Make a wish. Wish. Ano wish Wish mo? for a better Philippines. The best wish. Napakawala kwenta na. Blow mo na. Yeah! Sabi ni Miss Magkakatotoo yung Yupi. Ilan taon ka na, Prof. Guido? Huwag na nating huwag na nating alamin. I refuse to answer, but the voice might incriminate me. I invoke my right to self-incrimination. Invoke the fifth and the fifth. Equal lang po ha. Baka marami kasi nagsasabi, binubuli natin. Hindi. Sino yung sabi? Wala si Alan daw yung nagbubuli. Hindi natin binubuli. Ay, pinapalakas lang natin siya. Yeah. Dahil sabi ng aking paboritong philosopher, Yan. si Nietzsche. Yan, What doesn't destroy you Makes you strengthen stronger. you. Kaya, kwan lang, pinapatibay lang natin. Sabagay, sabagay. The strongest steel is born of the hottest flame. Yan. Kala ko si Christian Esguerra nagsabi. Sino yun? Mag-joke na Parang hindi lang pasaya lang 4 alas yun ha. Huwag ganyan. That cloud chaser. Parang bumubuntot lang dito. Pinapakain nyo na alikabok. Nag-enjoy masyado. Partigulan na daw agad, sabi ng ating mga viewers. Welcome back. Mag-jokes muna tayo, Sek. Mauna ka na nga. Ha? Nauna ka na ating joke time. May bagong kahulugan ang Korte Suprema sa salitang forthwith. Ay, meron. Oo. Forthwith na naman. Convenient time daw, ang ibig sabihin, ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara. Convenient time. Bakit? Bakit? Ha? Bakit? Bakit nga? Bakit? Attend na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya. Talaga? Forthwith. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Parang kayo ng banat. Tapos nung sagutin na. Napanatan niyo pa. Sana man lulugar yung tao. Diba? Damdibido. Pero, nakita ninyo, may probable cause na raw, di ba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial. Oo, talaga. Talaga? Oo, dadalo din daw si Senator Bato. Forthwith. Dami namang forthwith niya. Sa ano to? Sa Baka may indirect contempt ka sa Supreme Court. Walang abogado. Walang abogado rin tayo. Kasama mo si Juan, Percy, at saka si Darian. Si Darian din. Nakasuhan. Ikakasal na raw si Doc Guido David. Wala tayong alam. Siyempre, forthwith, a day after forthwith. Ako, sobrang tagal nun. Hindi, baka bukas lang yan. Sino kaya ang napakaswerte? Yan. Dilag ba o? Dilag. Akala ko yung best man. Uy, yun ang question. Ako best Hindi ko friend. sinabi. Pero ang talas daw ng mga hirit ni Kong Paulo Marcolet. Oy, talaga? Forthwith? Forthwith din? Ano? Forthwith. Forthwith. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual, sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Yun eh. Pinatulan si Kong Percy. Pinatulan pa si Forthwith. Natulan pa eh. Forthwith. Ang actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer. Wow. Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin. Man, Guido. Tama na ngayon. Gagawin ko nominee sa party list. Sa party list ito. Sino? Kukontra ba kayo? First Pop nominee. culture boy. First nominee dapat yan. Ang party list ito eh. Anong party list name? Sense
sense of humor eh, no? Oo. Pop culture party list. Hindi, forthwith party. Ay, forthwith. Naku. Pero, trip na tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? Kay General Torre, Madriaga at Trillanes. Uy, wag ako. Talaga? Forthwith Pwede, din? Forthwith. Ano yan? Forthwith. Forthwith. Naman. Ay, galing ako dyan. Isang araw, ha? Forthwith. Legal doon ang, legal doon ang forthwith. Saan? Sa Amsterdam. Mga trip pa mga tao doon, matitindi. Parang legal to use but illegal to sell. It's a weird, It's a Pero weird. illegal ba yun? Yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira. Hindi ka chongi. Second hand smoke, second hand Naamoy mo. smoke. Oo, dahil Yes. kahit saan ka pumunta, naamoy mo Naamoy sa mo. Legal yan. Amsterdam eh. Victim ka nga eh. Ha? Victim ka pa nga eh. Oo Oo, nga di ba? eh, kaya- Binobombard ka ng ano. Oo. Forthwith. Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB naman, awardee. Mahal na mahal po kami ng MTRCB. Yun lang. Talaga? Wait, what? Nag-pause eh, no? Pero, Fake news yata. May resibo, may resibo. May resibo. Pakakain yan. MTRCB. In the spirit of Pero our... dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang kwan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan. This is the Wala spirit- naman ako naisipan niya. Yan. They gave us that award forthwith. Ito ang spirit of a satirical political show. Yes, that is. Sek, meron ka pa joke? meron pa. Hindi, ang satirical kasi dapat may utak eh. Dahil Paano na kung wala? Oo. Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP. Tama. Parang ko yun. Sabi nga. Oo. Bakit? Magkasukat daw sila ng jacket. Uy! Anong jacket yun? Anong jacket? Anong jacket yun? Tailored suit ba Anong yan? jacket yun? Suit? Ano yan? Suit ba yan? Yung diretsong jacket. Ano yung direct? Straight jacket. Jacket. Oh. Sino ba nagsulat nito? Sigurado ko hindi woke ito. Yeah. Hindi mo. Ganyan, napapasama ako. Naman. Yan ang problema, napapasama ako. Babalatan na naman ako dyan. Wala. Pero ano, nabalitaan niyo ba? Syempre, sa ating mga kasamahan sa media. Ewan ko kung matatawag pang media yan. Ano? Pero nabalitaan niyo, nahuli daw si Jason sa Ay, oo nga. ng NBI. Kagabi. Siya ba yun? Kagabi. Siya ba yun? Hindi mo na kilala, di ba? Oo. Nahuli na. Akala ko kapatid ni Edgar Mortis. Sinasabi nga, brother. Na si Rigor. Rigor Mortis. Oo, akala ko dahil kamukha ni Alan eh. Pero nahuli na. Yung sinabi ba doon, dahil daw siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba yun? Pambabara sa gobyerno? Oo. Hindi. Ano? Sa lababo lang. sa lababo? Sa lababo. Bakit? Dahil naging liquid sonsa na siya. Parang henerasyon na natin. Linawin ko na siya. Linawin ko sa mga kabataan. Liquid sosa. Liquid Parang sosa. ganyan eh. Parang order ni Mrs. Bagyo. Tayo na nakakain. Commercial ba tayo niyan? Pinipili ng mapiling ina. Pero nagpalit na rin siya ng pangalan. Sino? Si Jason Sa? Ano na? Jensons. Jason. Napakawiti ni Forthwith ah. Napakawiti ni Forthwith party list ah. Hindi ako fourth. Ano lang ako, fourth wheel na ako dito. Fourth wheel. Ayun na. Yan. Pwede ba makahanap ng ibang kasama rito? Fourth wheel. Ayan, ayan o. Namamanas. Manas na manas, oh. Ibang-iba itsura. Iba-iba itsura, grabe. Hindi mo na nakilala, Sek. Hindi naman OG video to, narinig tayo. Dati icon yan eh. Icon. Parang mataas ang uric acid ni Paring J. Inaresto daw siya, cyber libel sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nag-post. Pero tingnan mo ha, kahit Kalusugan. ikukulong na, naka-green pa rin ha. Talagang Tingin ko pati budhi niya, green eh, di ba? Talagang, sige ko, Sek, ba't naka-green ka ngayon? At least si Kwan, at least si Alan at saka si Michael, green lang yung utak. Green lang. Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI. Paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawan na siya eh. Dilaw na yung suot eh. Baka kumupas na. Naging dilaw. Naging dilaw eh. Makita ba natin dyan? Wala na. Galing, oh. Tatawagan Huwag na, daw niya, abogado niya. sobra ng attention niya.
Ano ba kayo? Mapapanood ang 4 alas sa Team Channel 31. At Channel 26 para sa mga Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, at General Santos 51. Ayan, live na rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DCMM. YouTube channel, ha? YouTube channel. Radyo Patrol sa Estrella at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na. Subscribe. DCMM ha, hindi double M. Subscribe mo kayo para hindi kami masara. Yan. Mag-like at mag-subscribe. Hindi kumikita to, walang nanonood. Ako kawawa naman. Mag-subscribe rin sa aming social media pages, Quattro Alas, Facebook page, Yun. Yan. Instagram at Quattro Alas, Yun. PH, birthday TikTok nito, at Quattro Alas, PH, Yan. Yan. Badass.studios, Dot. Facebook page, Dot. youtube.com/badass.studios, Yeah. Instagram, badass.studios, TikTok, Badass Studios, Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% nung sinabi ni Guido, wala nakaunawa. Birthday niya, huy! Birthday niya! Magandang hapon Yeah. din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol sa Estrella at mga hindi pa nakaka-subscribe sa Subscribe na PRTV. kayo. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki? Yan! Si Professor Guido? Yan! Magandang lalaki na. Survey! May survey! O bago kami mag-break, siyempre ipapakilala na namin sa inyo ang sinasabi magandang lalaki daw ang kailangan natin dito eh. Yun eh, oh, marami nagsasabi para mabalanse naman. Siyempre napapanood nyo sa left ng inyong mga YouTube channels din. At kagagaling na sa hearing si Congressman Terry Ridon! Dito. Kong. Yan. Yan. Sige, konti pagbati bago tayo kumalas. Kakalasa ba tayo? Hindi ko alam kung programa ba to. Hindi ako sigurado, para ayoko na eh. Uwi na ako. Actually, si Kong mas original dito. Yan. Tama. Ilang taong ka dito, Kong? Mga 2 taon na. 2 taon? Dalawang taon din. But he's never seen a program like this, if it can be called a program. I don't know if this is a program. We don't know either. Hindi natin alam. Okay, paalam ba? That makes 5 of us. Huwag kayo kakalas, magbabalik ang Quattro Alas! Quattro alas, walang kakala, magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso, hindi atras, talaga inisyong nagliliyab. Ano, nabuhay na ba kayo dahil sa aming guest? Hoy, mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyong mga katanungan kay Congressman Terry Ridon. Welcome back, sir. Welcome back. Yan. Welcome ba? Kailangan rin pakita. Parang ano ba yan? Meron ba akong dito? Matagal lang iniiwasan. Meron ba akong karton dito? Cartoon Network. Wala. Kami, mga dayo lang kami dito. Ikaw ang orig dito. Yan. OG. OG. So, kami naman kanina, nagmamakahwa pa kami na panoorin ito. Mag-subscribe, no? Hindi, marami nanonood dito. Mga ano ba? Mga tambay. Bye-bye. Mga jologs. Mga lumpen. Wala magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. Yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon. Correct. Siyempre, humaharap dito ang ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi unanimous. Yeah. Mayroon akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakakala 53-0. ko. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon? Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in total transactions, Yeah. 448 million confidential funds misuse, threats against the president na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko naman convince po yung marami sa mga members na. Hindi mo pa nabanggit kong si Madriaga. Oo. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Pero these are the numbers that are very clear eh. Walang debate ron eh. So, hindi ko convince po yung Justice Panel na talagang there was reason to
find probable cause. Not even a hint of doubt meron sila? Well, for the members that were there voting, talagang wala ho sila. Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin nyo? Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na eh. Aha. At probable cause. no? Correct. 53 na ang Next hinahabol. half na lang ho yung kailangan ho. Hindi na boboto yung 53, ibig sabihin. Hindi, boboto. I'm sure boboto pero pa rin boboto yun. sila yun. Pero yung next half, 53 again, tingin ko kuha na yun. Okay. So it's just a question of, will we still get yung 215 Yes. that we got the last time? Yes. Yung mahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababayan, yung kahon hindi binuksan, surprisingly naman, mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ay, ikaw, anong binoto mo? Kung sa tingin mo ba, kailangan ito buksan o hindi? Hindi, gusto ko talagang wasakin Yeah. Hindi, pero gets ko rin yung wisdom na ibigay na ho natin sa Senate at trial po yung pagbabakas. Pero anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po nun eh. 73 million net of taxes yun. Yun. So ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income, 73 billion and 88.5 million sal and net worth. How can you explain 4.4 billion going into your bank account? Absolutely. So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion, Hindi, tingin ko yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their... Kasi ngayon may tax audit na ginagawa. So we will let them make that determination. Yeah, at least it kung strengthens. yung iba pang mga assets, halimbawa properties, Yan. na pwedeng i-check sa LRA, Yun. yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa BFA. sa BID, Bureau of Immigration, etc. So marami pang assets na hindi pa naisasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado? Well, pwede hong paghandaan yan. Lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung yung runway from impeaching and going into trial. But kung makuha po namin yan within that particular period, we will do so. Makakasama ka ba, Kong, sa prosecution? Yun, may nagbanggit eh. Wala pa akong pagpipinal, pero nabanggit ho kasi niya Congresswoman Chairman Luis po na may mga listahan po eh. So kami po ni na Congresswoman De Lima, Congressman Joclo, and the old prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede po maisama. Pero the plenary will have to finalize that. Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba? Tama po. So we have to finalize the public prosecutors first, and then yung pong private prosecutors. Pakiusap lang, huwag niyong kunin yung isang PR. Kasi private, mapapahama kayo. Forthwith. Anong tingin mo sa Forthwith? Kasi may Korte Suprema abogado ka ba kung hindi ko sigurado. Your Honor! Yeah, sige. Opo. Ayan. Kasi He's part of the process. kasi natatakot kasi ako tanongin kasi baka hindi sagutin. Parang hindi ako mga abogado. Parang ikaw na sa mga Facebook Abogado ka ba? Ginaganon ako eh. Hindi. Kasi Nalaman mo na ngayon. Alam mo na. Kung sino ang troll. hindi ako yung post doon. Gumagawa ng script. Yan ang problema rito eh, no? Kasi ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definition ng forthwith? Yun eh, di ba? Ay, depende. Yan, oo. Depende. Ibig sabihin, Sabi, subjective and relative to sa mga senador. convenient time daw. Ibig sabihin, walang kinalaman ang Webster Dictionary. Yan. Sige nga, sige, attorney kong Pereridon. Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema. Siyempre, dalawa yung Sa kanila po panininigan. Yan. Pero ang gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din ho yung pag-iingat ho nila sa Congress mandate on impeachment. Correct. Tingin ko that needs to be contrasted. No? Very well Kasi said. I think magkaiba yun. Yan. On how they did it in the Congress mandate and in the Senate mandate. Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin na ang sasabi, Sige nga. mali sila. Yeah. Pero kung wala nagsabi. It is Secretary Llamas that said it. It wasn't me who said it. But
if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process. Well, only because it is the commitment of Senate President Soto. Yes, correct. To do it immediately, as soon as we transmit to them. So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that forthwith actually means. Actually, Senator Kung Soto hindi said, siya makukudeta. Dapat hindi siya makudeta sa Senado dahil may mga masasamang yun nagpaplano niyan eh. naman. Parang kilala ko. Easy. Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niya gano'n daw. Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word forthwith? Buti na, hindi ka abogado. Hindi, tsaka pa yun mahalaga yun dahil kung nagpaplano yung mga Duterte na himuki ng Supreme Court na mag-TRO sa Senado, wala silang window. Kung forthwith ay tatanggapin kaagad. Pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO. Kaya siya napapagkamalang Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction. Justice Llamas. Pero pag may jurisdiction na, hindi na nila pwedeng makialam. Tama naman. Coming from a unlearned dropout, no? Well, maybe we should ask the lawyer, the actual lawyer. Your Honor, I confirm the answer. Di ba nga, once it is within their jurisdiction. Yeah, but before proceeding, it is a challenge also today to the Duterte Defense Panel. Yes. Kasi they have a question at the Supreme Court on the proceedings itself. Indeed. Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. I-trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while, hindi, questionin namin lahat. Parang nakakatawa yun. Hindi ba? Hindi, tawag doon, mga ipokrito. Mga ipokrito, hindi kayo dadalo doon sa kwan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon, ipokrito. Just to make the clear distinction. Kasi wala naman tayong debate na ayaw nilang magpakita sa Kongreso. Fine, sure. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Doon tayo magtuos. Okay ang kung wala akong petisyon. There has to be accountability. Ibig sabihin, you can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court. Yun lang yung kailangan ng pagpilian doon. Pick one. Nag-tip na si Congressman. Yan yung problema sa'yo, Kong napakataas ang standard. Biro mo, yung mga abogado, 16. Highly paid dyan, parang kapal. Tapos sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito nasa others Tapos yung abogado na asawa, hindi ako kasama dyan no? Alam ba niya definition ng conjugal? Nakasalin na yan. Kung yung mga abogado, yan yung mga kinukuha ng mga survey fear. Katulad ng katabi ko. Hindi ko kukunin yan, ha? Di ba pro bono yung mga abogado nila, Sek? But did you read the statement? I don't know if you guys Hindi naman daw government funds. Hindi, it was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa. Wala. No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition and blah, 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 period. Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito, ICC. Paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit. Ay, di kinanto sila. Nakakanto sila. May tanong tayo sa audience. Ito, may nagtanong sa akin ito Anong posibilidad daw o may epekto ba kapag nagbitiw o nag-resign sa pwesto si VP Sara? Matutuloy ba ang impeachment? Wala naman. Kasi syempre, aside from removal, yung isa doon sa mga sinasabi ng mga abogado, yung usapin ng perpetual disqualification from public office. So, pwede yung magtuloy pa rin yung proseso. Diyan po sa bagay na. Pero is it wise na mag-resign na lang siya? Would you recommend? Why would I recommend? Come on, gray area yan. Pag-resign siya, matanggal siya sa posisyon sa Vice President. Pero ang sinasabi ng mga legal luminaries na pwedeng magpatuloy yung trial para pag-usapan kung siya ay pwede pang tumakbo o hindi na siya pwede tumakbo indefinitely. Correct. So, kanya na, hindi may gray area pa yan. Kahit mag-resign siya. Pwedeng tumuloy ang impeachment. That's got to be... By virtue of the perpetual disqualification, how about a criminal case, Sec?
After na yun. Sekta hindi na talaga. Pag wala siya. Binasag mo ng abogado, ha? Pag na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So, impeachment lang. Correct. Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwedeng magtuloy yan. Yung mga criminal cases against non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit. No? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi na, may immunity from suit yung vice president, pero medyo constitutionally shaky. Yeah. Yung ganun pong pagtingin. Shaky naman kami ni Melvin eh. Kasama ko yung inuman sa Pinobal dati. Ustirin yan eh. Director Matibag, nasa Singapore yata ngayon. Nasa Singapore. Pinabagi namin kayo. Shaky daw kayo, sir. Actually, pumayat nga ho kayo. Nung nakita ko kayo sa hearing, nagulat ako. Sabi ko, looking slim si Director. Buti naman, last time na nakasama natin dito, sumasabog yung botole sa tiyan eh. Totoo nga. Diba? May tatanong ata si Prof. tungkol sa numero. Ang numero, Kong, sa tingin mo may numero din ba sa Senado kung sakasakali? Tingin ko naman magkakaroon ng numero on the basis of evidence itself. You have to go back to the Estrada impeachment, Yes. Corona impeachment. Wala naman naniwala na kayong mag-convict at that point. Everyone else was saying na hindi nyo yan kaya. Papatayin sa Senado yan. Diba? Pero ito, again, staggering po yung numbers. 448 million to return personally by the Vice President on confidential Notice of funds. disallowance. 4.4 billion. Yung bank account mo, may 4.4 billion. Parang people cannot... Okay, sorry. People cannot imagine 4.4 billion going into their bank accounts, even across 20 years eh. Hindi pa kasama asawa mo ron, di ba? Oo. Bakit nag-file po yung asawa po ni VP Sara na wag buksan o pigilan itong impeachment? Naniniwala ba kayo na ito'y dapat hiwalay at siya'y pribadong tao? Hindi kasi una, dalawang dokumento magkakasama sila eh. Correct. Yung SALN magkasama sila. Yung ITR magkasama sila. Siya pa nga yung main filer doon eh. Doon sa ITR nila mag-asawa. So, bakit dito pwede? Tapos dito sa AMLAC and banks hindi sila pwede? No. Walang ganun. Kasi nga, ang sinusukat po natin dito yung network, magkasama sila ron. Yun. So, hindi natin masusukat yung network kung hindi sila magkasama. Doon sa pagbibilang ho ng mga bank accounts, hindi ba? And then, Com Terry, would you consider that a tacit confirmation? Parang it's almost a tacit confirmation na nag-file sila eh. So parang inamin niya na... Wala silang denial. Doon sa laman. Ang denial lang nila, bakit binubuksan? Di ba? Bawal buksan. Ganun. Hindi, problema talaga yun. Kasi nga, binasa ko yung petition eh. Hinanap ko, I deny. Yan. 6 point, hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila, Ba't mo binuksan? bakit yung pinakita? Pribado yan. So, ibig sabihin, ina-admit mo basically yung laman nung AMLAC transaction report. Wala silang sinabing perjury. So kung makahuli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang depensa mo ay hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan. Sabi mismo Parang nakaka-relate ka. Doris. Or ba't kasi nung Doris, bayan na yung pati. Hindi ako nagbigay ng halimbawa na yan. Inawi natin. Saka sa mga interviews na po ng abogado ng kampo nila VP Sara, sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate. Oh, edi yun na rin yun. Hindi, ibig sabihin, yun yung una na nagsabi. Attorney Power nagsabi noon. It is not false, it is only that it is inaccurate. Inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, we can talk about timelines anytime. Correct. For example, 2009, Vice Mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million. Against 18 million in SALN in 2009. Pag-usapan natin, favorite nilang time period, 2022 to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang Pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million. Yan. Wala naman biniling property na nakalagay sa SALN. Yes. Wala naman hong cash na pumasok sa SALN. Kasi nga nasa others. Others. Hindi ba? So paano yun? So how do you actually explain that? baka naman dinonate lang niya yung 40 million. She can show it during It should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba? Documented dapat. Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling eh. Medyo nahilo yung mga accountant, mga CPA. Yung kilay nila, umabot sa kisame. Pero mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin. Kung yung kanyang SALN at saka yung kanyang kayamanan ay nasa others. Actually. Totoo yan. It opens so many question marks eh. Parang the more you uncover,
diba? The greater the disparity comes. So how Alam ko, sabihin mo naman, it opens a lot of doors. But you should not open. But you should not open. Easy lang. Ikaw nagsimula yung mga doors na yan. Sa magpapatuloy natin usapan, pumasok muna tayo sa The Survey Says ni Doc Guido kasi mayroon ditong isang tao na napasama sa listahan. Oy, meron ba? Abangan yan sa The Survey Says. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says! Si Doris kasi pinag-usapan, nakikinig tayo. Sorry. Batiin ko muna yung mga ating friends, sina Ronnie Holmes, sina Christian Esguet. Pangbati pa. Pangbati pa. Walang kwenta na nga itong Ay, well, sorry. Mga binabati, walang kwenta na. Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin. Isa dito ginanap nung April 29 to 30 lang. By Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank accounts. So, 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila doon sa lumabas na ebidensya na may bilyones Yun sa not false but just inaccurate. Vice President. So, yan yung survey results. Ito naman, isa pa sa... Hindi siya lang yan, ha? Hindi pa yan nag-gestate sa tao. Hindi pa yan, Lalabas initial pa lang yan Ito naman sa WR, 7 in 10 Filipinos satisfied with their House reps performance according to WR numero. So 70% mataas. And yung general satisfaction rating sa House of Representatives ay tumaas din. By 5%. At syempre, tumaas yan dahil sa ginawa nila. Ibig sabihin, yung tinamaan ng ginawa nila, bumababa. Galing tawag doon, logic. 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 Common sense. Huli-huli na, yung 5 sikat natin. Sige. Ito yung mga top 5 trending Sino ba yan ang publiko? mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero ito yung top 5 as of nung Thursday. Number 5, Francis Escudero, plunder complaint. Yun, Back in the radar. Nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya. So, yung na-hospital. na hospital, nagpa-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman Terry Ridon. Number 3 sa mga search terms. Trending. Number 2, ito kilala ng ating Ace of Hearts, si Mike Defensor. Trending. Dinidikit mo tayo sa akin, ha? Hindi, kilala mo lang. Okay. And number 1, Sara Duterte impeachment. Yan pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Pero may nag-trending din na isa pa, recently lang, yung Jason sa Yun, dahil nahuli na nga si Liquid. So yun, number 3 trending si Terry Redon. Saan galing naman yan? Ay, galing sa Google yan. Google search. Marami nagsasearch. Anong ginawa kong mali? Hindi. Pwede naman tama yung Dahil ginawa. siya lang yung positibo. Parang nakakakaba eh. What did I do? What did I do wrong? Tell you who you're with and I'll tell you who you are. Parang ang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang kinuha lang yan eh. Parang objective na data analysis. Data lang Sino ba yung hinahanap? Search. Naman. Walang value judgment. Walang net Hindi katulad ng negative, 4 alas, ang daming judgment. Do not judge me if you are Walang not ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon. Do you feel that, Kong, that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya lagi. Hindi mo nga alam na abogado si Kong eh. Parang gusto mong bumawi ah. Wala na. Kung sabi nila parang kita mapahamak sa kompisar eh. KTV na lang. Touch move na yan.
Full to finish. Alam mo yung full to finish? Kaulen, di ba? Oh. Kasi binabanggit din sa kanina, tumataas yung popularidad, no? Yung isa, yung tinutukoy na bumababa. So, may ganun din ba kayong Tawag dyan, pag-aaral? P6. Physics. Fulcrum, eh. No? Then sa bahagi naman ho namin, wala naman kayong pakialam dyan sa mga numero-numero eh. I think we have to focus on the work. No? And the work is, just do the work of the committee, no? Tapusin ho yan, and tapos na, kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon. Tama. Wala naman kaming real feelings about popularity. Or at least you shouldn't. Yeah. Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman ho talagang laman yung AMLAC, edi wala naman kayong pipisita. Correct. Hindi pahiya kami, halimbawa. Diba? Pero meron ho eh. And it wouldn't have been a unanimous vote. Di ba? People would have Yung voted kanya accordingly. parang envelope doon sa impeachment na Correct. Erap, Clarissa. Hindi pinabuksan. Ang abogado na Erap, wala namang Wala naman palalaman, no? Di ba? Nagamit para People maging power trigger. Ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino Oreta. Sorry, send ako. Pagkala tayo mo eh. Ito, may comment galing sa live chat Kakagulat to. natin, galing kay Charity Amparo. Ano sabi? Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin. Wow, lang ha. Hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung... May nagtatanong sa live tinatanong lang. Oo naman. Okay. You got your answer. Okay. Marami pa na nanonood dito. 6,000. Ang dami. Nandun Nakakawala din. Inamin natin, may dalawang binata dito. Yan. May dalawa. Taken. Dalawa? Oo, tama. Pero I'll read lang, just for an update para sa ating mga manonood. Ang binimension as possible prosecutors include Chair Jinky Luistro, si House Senior Deputy Majority Lawrence Defensor, si Bel Zamora, si Kong Rog Gutierrez, si Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno kasama sa shortlist daw di umano, Laila De Lima, and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lordan Suwan, and of course Kong Terry. So yan yung mga tinitignan daw nila. Binabasa ko to sa press release na galing kay Kong Terry. Sa akin pala galing. Buti na hindi ko nakalimutan yung sarili ko. Correct. Kala mo mapanata mo na naman yung Pero meron ko. Kaya pala, singit ko lang. Sige. May bumabate, nag-text din. Sige. Si Lovely Granada. Nasa barko siya ngayon. Nasa West Sa barko siya ngayon, sa West Philippine Sea, papunta ng Pag-asa. Good luck. Sandy Cay, papunta siya dyan, no? At kahapon, kasama siya sa nagdiwang ng First Labor Day Celebration sa barko, sa West Philippine Sea. At ngayon, papunta sila ng Pag-asa. Happy Labor Day. At nagpapodcast siya habang nandun siya. Sana dumami pa ang katulad ni Lovely. No? Binabati niya si Kong Terry. Nagmamahal sa bansa natin. But Kong, I think overwhelmingly, at least of course in my line of work, we measure yung tinatawag nating QSS or Quick Sentiment Scan reading. Parang natuwa naman yung mga tao the way the committee was handled. It was very professional, very balanced. In fact, minsan si Chair Jingy pa yung nambabara eh. Binabara niya yung mga nag-overstep eh. So what can you say about how you felt the conduct of the Dagdag lang. Paano yung kanilang conclusion? Very surgical, very structured, di ba? Yes. Very organized. Ganda ng latag. Di ba? Ganda ng tsaka facts-based. Correct. Hindi katulad dito walang kwentang programa na wala namang facts dito. Puro rant, puro opinion, puro jokes. Napaka-corny, di ba? Pero yun, talagang maayos. Latag was very good. Ayos. What do you think of the way Chair Jinky handled the apart from the fact that she kept on telling people na ilapit yung mikropono. Well, intentional naman ho, I think, from the committee na kailangan seryoso tayo dito. Of course. And truth-seeking po talaga yung gusto natin dito. Finding probable cause, hindi natin kailangan lumagpas. Yes. And we have to give it to the Senate to determine po yung mga probing questions, Correct. everything else. No? So, very clear naman yung standard. Let us not go beyond the mandate. affidavit. Yes. Let us not go beyond the documents that had been presented before us. No? So, I think talagang valedictorian si Chair Jing on that particular question. Binara nga ako. Parang, Buti sa'yo na nanggaling. Nag-ingat na nga ako. parang nakakalungkot. Pero buti na lang binara ako. Probing yung question. Di ba? So, di ba? Pero very rare yun, di ba? Yung may babara sa'yo. Hindi, lagi. Ikaw.
Ayaw ko magpunta rito kasi katabi ko. Pero meron daw, nakakuha ka daw ng kopya ng NBI na hindi pa natin alam eh. Doon sa mga sa investigasyon nila. Breaking Eh ba yan? kasi si Attorney Melvin Matibag ay nasa Singapore. Kaya sana si Kong Terry ang tatanira. Pero sa magbabalik yan ng 4 Alas! Nagbabalik kami, meron kami hanging question. Anong hanging question natin, brother? Well, di ba there's this may mga bagong ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition activities na di umano'y ginawa ni Breaking ba yan? ni Vice President Inday Sara Duterte, pero sabi nga natin wala dito si Director Melvin, pero Kong Terry may alam kaya tungkol dito. Ano bang So, scoop kinukot dyan? na nakita mo raw yung dokumento na eh. Hindi, pinadala na po yan sa Committee on Justice. Ay, so, kaya. nailabas po ito sa media, I think, yesterday. No? So, Okay. mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga Right. po sa bagay na ito. So, I think ang main points naman linatag na during the hearing, Right. na hindi po ito, hindi ito pwede sabihin na conditional threat lamang. Absolutely. Yan yung una. But again, a threat is a threat is a threat. Yeah. So, whether it's a conditional or unconditional, nagbanta ka eh. Dapat magpapanagod ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre may binabanggit po yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata Yun, ng VPSG na pwede ho daw makausap na kinontract Yes. for this particular endeavor. No? So, I think yan po yung mga next leads no, na tinitingnan po ng NBI. Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po. Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment. At yung inciting to sedition, ano po yun? Ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. So, yung pinakita doon. Kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng Pangulo at pangalawa, paghukay ng mga buto Yun. nung ama at pagpadala sa West Philippine Sea. And featured din po during the proceeding yung pong speech ni Mayor Baste. Oo, yung ulo din. Na ulo din ho yung Isa lang ang pinag-uusapan. ulo na gusto namin. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marcos. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior, of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, gusto, ano bang gagawin mo ba yun? No, hindi po. Ako pa. Hanggang KTV lang to. Ulo mo, baka may maniwala na. Hindi daw si Michael Fatin yung involved sa Having too much fun. Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolusyon, magkakagulo, pag may ganun siyang mga post eh. So, ibig sabihin po ba, kung ganito, ang pagpapatunay po ba, kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings o kamag-anak, ito ay hindi dapat pinagtataman o hindi to joke, seryoso po itong usapin. Hindi, ibig sabihin, kasi umpisa marami sila paliwanag dyan. Una, condition. Pangalawa, kayo naman, Context ano lang daw. yan, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Ano lang, malalaki yung mga salita. Naniniwala naman kayo masyado. Hindi ho yung ganun. Hindi ganun. Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang It's a medyo pattern. kailangan ng seryosohin nito. It's a pattern. And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House. At ang Kung isang kaya mong gawin yan publicly, Yan, hindi yan. lang sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo, Actually. no? Pinapatotoo mo yung charges ng crimes against humanity. Yung Hamas, ICC. natahe, oo. Dahil yan yung pinaka-powerful sa kwan Sa bansa, tinetreaten mong papatayin, pupugutan ng ulo. Correct. Paano yung mga katulad ni Doc Guido? Paano yung mga Kian Maliliit de na los tao. Santos? Yan, O ba? Kamusta na yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan. Like At flies willing and silang ants. gawin. Yun. Correct. Tawag dyan, katauhan eh. Yun, karakter na. Tama. At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang conditional. Kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo. Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congresswoman Digamo.
The first time na sinalang po ito, binanggit na niyan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, Opo. it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died. Yan. So ibig sabihin, hindi yan simpleng, hindi, ano lang naman, conditional lang. Dapat siniseryoso yung mga, Dapat mga threats. And very relevant ho yung pag-play po nung Baste Duterte video. Kasi, mahaba na ho yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin, no? Pero 2026 po itong Baste Duterte threat eh. Ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong Yun nga, Marcos. reset. So, mabigat po yun. No? Kumbaga, meron hong continuity, ito pong thread of threats no, against the president. Pero Kong Terry, kasama din ba dyan yung sinasabi ng destabilization na parang sinusulong ng mga Dutertes dito sa impeachment? I think magkakasama na ho yan doon sa entire umbrella of Entire threats. umbrella. So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization? No? Bakit bumubulo? Bakit bumubulo? Parang binibigyan ng conditional threat. Conditional Ano, nabanggit niya, destabilization. Kasing So, nagbanggit ibig sabihin yan, kudeta ba yan, uprising, insurrection, ginawa ba yan last year, Yan. last September? I-specify ko lang yung dapat sinasagot mo eh. Yes. Never change. Ako narinig ko lang. Pero itong mga ibang viewers and listeners natin, sinasabi ni Laila Mencia, si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Ni Kong Terry. Matipid Saka daw. sabi ni Diomedes Viota, ang formal naman ni Kong Terry, ano kayang bagay na nakaka-relax sa kanya? Yeah. Sige nga. Ano nga ba? Eh, kung kasama niya, puro balahura. Ba't naman niya sasabayan? Ano ba nakaka-relax sa'yo ko? Sige. Who is Pag the man? ginagawa mo sa downtime mo. Ito, may kape. 4 alas kape. 3 in 1 lang ito. Di ba? Ipagbiruan ka ba sa mga anak mo? Siyempre. Yan. Nilalait ka ba naman nila, no? Hindi naman. Hindi naman. Okay naman. Hindi naman. Okay Ako naman. kasi lagi ako nilalait ng mga anak ko. Matanda na kasi isa. Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takantaka na, parang naiiyak na rin ako. Huwag kang umiyak. Sa isang congressman na favorite ni Sec Ronald Llamas, Sino? na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. You have to take the video in context. What is clearer than literally pointing at a camera? Sino yung congressman yan? Him ba yan or her ba yan? It is a him. Parang sinabi ng Vice President na, no joke, no joke. Oh, no joke, no Diba? joke. Inulit na Dalawang 2 beses times. pa, diba? Oo, nako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo. Abangan ninyo. Eh, di puntahan na natin. Herman Ka! Yun. Yep. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Balikan ko na rin. Intro ko na yung sarili ko. Oo nga, mga alaskadora at alaskadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si Kongte. Yan. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd. Social naman ng barbero. My man Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo lahat. Yan. Pa yan, ay Ay, si Harry Roque, Barber hindi spa. magupit ha. Pero kay John D. Pagupit. Pare Doris, alam mo ba yan? Paano yan? Sige, So maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to. No? Like Take note, item. mga alaskadora at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita. Pwede ninyong i-google ito kung gusto ninyo. Google it. Sige nga. Ganito ang senaryo ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahe niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record. Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Naku, Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano at agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap? Saan? Sa Davao International Airport.
So nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-google ninyo, sino ba naman daw ang magche-check-in ng bomba? Ano naman? Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimiento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na nagloloko lang siya. Joke lang daw. Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napalaan ng kanyang regular customer. Bakit? Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa'yo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut dahil nag-agree siya sa akin. So, yun. May magandang tip kaya. Sinabing, no joke, no joke. No joke, no joke. Yun siya. Diba? So, the words have weight. Yeah. And the fact is, pag sinabi mo yan at talagang klarong-klaro na labag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself. Diba? Hindi naman ako abogado. Baka ako naman ang sabihan mong abogado. Na naman po. Pero does it hold weight, Kong, kapag sinabing joke to, and pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ganito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that parang region. cultural. I'm sure a lot of people disagree. Pero nagalit nga si Lovely Granada dun eh. Do not generalize us. Exactly. Pero does that hold weight for you? Wala yun. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na, actually, meron nga, may nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, buhay pa naman si BBM ah. Tama, narinig ko. Ay, ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay? Ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh. Saka depende kasi kung sino nagtetreten. Halimbawa, Sige. itreten ni Guido, Yan. si Alan. Yan, Pagtatawanan lang yun. Dahil alam naman ng lahat, wala siyang ganong capacity at nasa character na yun. Pero kung yung Ace of Spades ang mag-threaten kay Alan. Diretso na ako eh. Diretso na ako eh. Iba yun. Nakangiti pa siya. Kung ang mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crimes against humanity, mass murder, mass serial killing. Tapos sasabihin, joke? No? Iba yun. Huwag na natin pababain yung damdamin ni Sek. Ituloy na natin ito sa Bardagulan! Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Sek? Uy, Well, alam niyo naman, hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa ating Kongreso. Fairness, Hindi ako ganun katangkaran. Okay lang. Pero, nitong mga Justice Committee meetings, medyo tumaas. Nang hindi isang peg. Yun. Hindi lang dalawa. Mga medyo tatlo. No? Ang problema kung 100 yung peg. Ibig sabihin tumaas, ha? Dahil ang ganda nung handling, nung presentasyon, nung kondukta ng Justice Committee. Diba? Paano mo sasagutin yung mga lumabas doon? Diba? Halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami niyang sinabi.
karamihan doon, pag-usapan na lang sa Senado as sa trial court. Pero yung isa yung medyo very compelling doon. Yung totally, absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito. Yes. Yun lang Yun Talo pala. na siya dun sa round na yon. Bakit? Ang dami resibo Correct. na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap. No? Litrato, video, no? Meron pang birthday greeting, no? 'Di ba? Kaya medyo mahirap na burst yung bubble Correct. ni Vice President Sara na Kasi totally total denial Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko 'yan, no? Ang dami ko kasi na-meet Dapat ganun ang paliwanag. Pero total denial, iyari siya roon, 'di ba? Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya na mga claims, 'di ba? At pinakamahalaga, nag-volunteer siyang i-waive yung kanyang nabuksan yung kanyang bank account. Yun diba? Para makadagdag sa ebidensya. No, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! No? Ito yung game changer Yung bank accounts. Yun. Diba? Yung bank accounts. Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saang kuweba ka nakatira? No? Na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa iyong bank account at hindi sa iyo yun. No? Tapos, ito pa yung mga ugok mong abogado. No? Na ito ay nakalagay sa others. No? Sang law school nag-aral yan. No? Alam ko, wala namang law school sa Piatti. Kaya, look up yung man, look up. Kaya, itong mga abogado, pagpapakinggan ko, na highly paid, pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko, si Vice President Sara nagtatampisaw sa Kumunoy. habang lumulubog. Tapos itong mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yan, no? Tapos ikatlo, etong semi-threat. Na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas. Semi-threat. Diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagte-threaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry. No? Kaya, ang linaw-linaw. Sabi ko nga kanina, nung sinamarize ito, ng Justice Committee, very surgical. Yes, indeed. Very organized, very structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo? Kaya ba ng shampoo yan? Hindi na kailangan. Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na Ang mahalaga ngayon, no, ang hahatulan dito, hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence? Ano na yun? Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na nanggaling sa mga anomalous sources. No? Baka pati siya mahatulan. Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito, pati kayo. Lalo na yung mga senador. Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito, ang kanilang constituency at botante ay nationwide. No? Diba? Tama. Ngayon pa lang bago pa ito mga ebidensya ito lumabas 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Di ba? Paano pa pag ngayong nag-survey itong katabi ko? No? Ako? Tipo. Ako yung mas magandang lalaki sa iyo konti, no? Lamang na isang paligo. No? Ito. Paano pa nag-survey ang Okta, ang Palsatia, etc. After ditong ebidensyang ito. Correct. Tapos, hindi kayo maboto i-convict yan. Di ba?
Anong klaseng tao kayo? Di ba? Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases. Yun. Tapos, hindi kayo boboto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources. Yan. Di ba? Mag-ingat kayo, di ba? Oo. Si Al Capone nga nakulong dahil sa tax evasion eh. Di ba? Tax evasion. Pahiwagang box. Di ba? Kaya, mga kababayan, Yan. hatulan nyo itong mga senador na ito. Yan. Hatulan nyo itong mga kongresistang ito. Yan. Pero higit sa lahat, Yan. ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili. Tama. Di ba? Tama. Sa ganyang karaming ebidensya, di ba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunder sa 2028. Anong klase tayo mga tao? Di ba? Higit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso. Tama. Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader? Yan. Ito ba yung gobyerno that they deserve? No? Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ng ating mga leader, kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito sa labanang ito. Yan, grabe. Hindi pa man kayo tinamaan, ha? Grabe. Sumang-ayon yung 8,400 live viewers. 8,400 watches. Fake news yan. Fake news yan. Alam ko, 13 lang eh. Pero, Sosek, ang nangyari dyan, dun sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas. Medyo. Oo. Tapos ang sinasabi Lalo na mo, sa katabi ko. Yan. Hindi dito ha. Pero sa survey din, tumaas din. tapos ang sinasabi mo, si VP Inday ay pababa ng pababa. Siyempre, kung tataas itong bumabanat sa kanya, pwede naman pwede tumataas din siya. Oo. Pababa. P6 yun eh. P6 Nagkakala mo ba yun? Siyempre, shout out, Father, Si Newton yun eh. Si Newton. Kainuman ng lolo ko yun. Alam ko ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, FACTSHEET, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet. Yun. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas walang kakala Kamtan naman. Nice to see the light. Sinabi nga ni Brother Alan ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan. Tama. Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin. At itaas ang sweldo ng manggagawa. Fact sheet kayo! Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon. Fact sheet kayo! Hoy, ibaba ang buwis, itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno. Fact sheet kayo! Sino na? Ikaw ba siya? Ibaba ang presyo ng gasolina. Itaas ang bantay sa pang-aabuso ng mga oil companies. Fact sheet kayo. Ako naman, ako. Ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa IPIRA law. Fact sheet kayo! Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman. Fact sheet kayo! Ibaba sa impyerno ang mga korap. Itaas ang bilang ng mga ikukulong na kurakot. Fact sheet kayo! Ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian. Itaas natin sa darating na eleksyon ang mga kandidatong may paninindigan na may ipaglaban ang ating mga karapatan. Fact sheet kayo! Tapusin ang mga senador. Fact sheet kayo!
Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba. Aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas sa Diyos ang dalangin na maghilom ang ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama italangin na sa may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan. Fact sheet kayo! So yan ang ating fact sheet. Yan. FACT-SHEET. Kayo. Yan. Thank you, MTRC. Salamat, Kong Terry, sa pakikisama sa atin. Sana yung binanggit mo, mawala na nga talaga yun, ano? Yung pasakit talaga yan sa kuryente. Ako, magbabasa ako ng mga comments. Sige. Galing kay Bootsy61. So nice to see the lighter side of Kong Terry. Kasi he looked so stiff and formal during the House hearings and other media Kailangan serious interviews. sa House Stiff ka daw, informal. Ano gusto niya ang pop culture? Pop culture? I'm sorry, Madam FPJ Chair, ko ba we yan? will not FPJ, entertain any more pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal, 688, married na pala si Kong Terry. Tapos bakit may sad face? Joke lang. Sino pangalan? Happy face. Divine. Ingat ka, Divine. Louis Basco, PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi. Sir Michael, Sir Alan Doquido at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito. Super aliw. Lalo na po yung guest na poging Kong Terry. Yay! Wow! Kong Terry. Kaya ito naging favorite ng socio-political commentary show Informative na, laughing trip pa. Yan. Ha ha ha. Fact sheet kayo. Sabi ni Presi. Fact sheet. Sabi ni Presi. FACT. Fact sheet kayo. Sabi ni Presi Sander, Guten Morgen, watching from Germany. Good morning daw. Informative show na lagi kong inaabangan every Saturday. Good job to the four of you. Sabi naman ni At Day Shono, yung nawawalang anak ni Sek. Si Lovely. Lovely. Ando ngayon sa West Philippine Sea, pinapalibutan ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Hindi nila alam kung sino pinapalibutan nila. Sumasabog yun. Sumasabog din. May granada din. Siyempre, kung gusto niyo pa mas makilala pa si Congressman Terry Ridon at sa mas relax niyang Alam mo nito? pagkakataon, dapat alam mo. Alam mo nito? Ano ko na dati ito sa Politiscope. Tunghayan natin ang Ratatat with Congressman Terry Ridon. Ratsyadang tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat. Ay, ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan na natin si Congressman Terry Ridon. Ang una na po natin, Kong, ay pili. Pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin, ha? Sana. Magpapaliwanag, hindi. Hindi na. Pero kung gusto mo, konting mag-short. Okay? Una, ako na. Pili nuts. Sino ang mas idolo mo? Si Popoy o si Papa P? Siyempre, kay Popoy tayo. Mas sincere. Sino mas nais mong pakinggan? Si Paulo o yung tatay na si Rodante Marcoleta? Siyempre si Paolo, kasama ko sa Kongreso. Hiling ka rin pala sa premonition. Kong Terry, sino ang mas gusto mong kainuman? Si Leandro Liviste o si Kiko Barzaglia? Kasama ko na kayo, bakit ko sila isasama? Marunong. Kong Terry, sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Look. Si Kitty or si Sara Duterte? Tinagalang natin sila pareho. Ganda talaga yun. Parang PR Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Si Pulong o si Baste Duterte? Pwede nila akong gulpihin pareho. So, parehong matigas. Ito ba yan? Nakikita niyo ang katauhan ni Kong Terry, ha? Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa The Hague? Yan. Si Senator Bato o si Senator Bongo? Tingin Senator Bato kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end. At sabi ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatokhang din siya para makasama niya si Digong. Very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado? Torion o Topacio? Si Ferdy Topacio dahil pareho kaming malaki ang muka. At kahit mas matangkad ako rin. Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
Pero wala ka namang billboard sa C5. Yeah. Wala. Mr. Sex Appeal, oh. Alamang siya doon. Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico? Si Harry Roque. Last year pa dapat nakauwi. Dapat eh. Oo. Okay. Third say, no? First in, Ito first out. naman, Next segment na yata to. Ito na. next segment na. Sorry, ito naman ang charot o trulalo. Ang charot, hindi totoo. Ang trulalo ay totoo. Sino una? False, true lalo, true. Yan. Ay, ikaw na. True or false? Ang forthwith ba ay agad-agad? True lalut. Yun. Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment? Talaga. Yeah. With emphasis, ha? Oo. Tingin mo ba, sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado? Tingin ko charot yan. Tingin ko papakita. Snap. Tingin mo ba, sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa Dahig? True lalo. Okay. Talaga. Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya? Charot. Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate? Yan. Siyempre. True lalo. Yan. Wala kang atrasan. Naniniwala ka ba, Kong? Yan. Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte? Yan. Kung makatakbo siya. Yan. Sa 2028. Yan yung political statement. Patuto kayo dyan, alam, ha? Last na, nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado? Kongreso muna tayo, charot muna yan. Yan, charot muna. Hinawahilaga ron, ha? May muna. Yan. Muna. Yan po, ang ratatat. Congressman Derry Ridon. Pirma, palagay ko, kailangan ng pumirma ni Kong. Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi ka na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado naman a-agree ka sa panata sa katotohanan dahil galit ka sa fake news. Pagkakita mo yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay kung sino-sino. Kung sino-sino. Yuse Claire, G. Tariela, Sex Sex Sharon. So, right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan dahil tayo dito sa 4 Alas. Natutuwa tayo, nagsasaya, minsan nag-aalas sa kaha. Tridon. Tawag po naman yan. Tridon. Tridon para sa Senado. At the end of the day, Wag muna. tayo naniniwala sa katotohanan. Siyempre. Diba? Yun eh. It's all about the truth. Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumilis sa kasiyahan at kengguyan. Dapat totoo. Diba? Ano gusto mong... Ano ang kasinungalingan ay kapatid ng magnanakaw? Yan eh. Diba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba, tingin mo kung may kinabukasan, kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong, kumbaga ay mag-pause o mag-reflect sa ating buhay? Anong pananaw ba pag pinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas? Lagi may pag-asa. Yan ang pinakamahalaga eh. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito? Tama. Why fight if there's no fight left? Diba? Correct. Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's Box. Ano ba yung natira doon sa Pandora's Box sa mythical legend? May natira eh. Pag-asa. Hope was the last to leave the box. Yung Arneo, kabisado yung mythology eh, no? Sa Invictus lang ako sumapit. Invictus. Sa Invictus ako sumapit. Habang nandito si Sek, ano ang Invictus, Sek, yung sa poem na yun? Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the flesh and blood, narinig niya. Alam mo bakit alam na alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun. Kainuman ko. At ginamit ni Mandela yun habang siya ay nakakulong ng mahigit 3 dekada. In fact, I think that was the title of his biopic. If I'm not At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at New Zealand. Correct. Tapos naging pabango dahil yung may pabango ko pangalan Invictus. Yun lang. Napaka-random lang. Anong aasahan natin kung sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direkta makakatulong sa ating mga kababayan at Pilipino? Tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, kasado pa rin yun, no? At particularly pagtatanggal ng buwis din doon. Yun. Hinahabol ng mga tao yun eh. Yun nga.
Kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Di ba? Meron ba tayong inaasahan tungkol dyan? Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi. Yung pong nananatiling line item. Kasi nakadepend yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talagang ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po At natin. itong ating crisis sa langis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila dun sa executive ng ating Pangulo. Ano tong development na po? Well, our expectation ho natin that the President will still deliver on removing excise on diesel and gasoline. Kasi yun po yung mga inaantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki ho yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman ho ito forever. No? For as long as the crisis continues, doon lang ho natin yun tinatanggal. Yes. Yan, at yung hiwaga kanina ng binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong pagpa-planning sa buhay sa Senado? Hindi, ibig sabihin, the only point there is, we have to focus on the work. Yan naman ho yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean, this is serious work for the nation. Absolutely. This is not self-promotion. Sabi ni Body Shop, Rep. Kong Terry Redon, mabuhay kayo, keep up the good works. Tapos sabi naman ni Lynn, salamat po, Kong Attorney T. Redon, God bless po. So, Wait, what? Attorney? You're a lawyer pala ko? rubbing it. They're rubbing alcohol. Habang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China. Bago tayo magtapos, na meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island. Naiiba ito dahil kasabay natin dito yung mga local government officials sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China. Yung 16. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron. Very good. Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng 2 barko. Yung Chawi dito sa Puerto Princesa at yung Kapitan Felix Oca galing dito sa Manila. Sakay niyan, mga leader, mga volunteers at isang kongresista. No? Si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At for the first time, meron tayong dalang jet ski. Sino ba nagpromisa na mag-jet ski sa artificial islands? At itatanim yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay ang frontline ng labanan. Bakit? Ino-occupy ito ng China, binubuhusan ng lupa, coral reefs, para makaabot ito sa certain height. Pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na several nautical miles sa teritoryo nila at may EEZ. Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nila. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung frontline ng labanan ngayon. Katabi ng Pag-asa yan. When is this convoy happening? Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon, no? At magbababa sila sa barko, no? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron. No? Para hindi isipin ng mga tiga-Pag-asa na sila ay nag-iisa. Kahit dineklara silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada. At kami po sa 4 Alas, lagi namin sasabihin sa inyo, ang West Philippine Sea at atin ito! Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang sa 4 Alas! Happy Maria!
Okay. Yun. Oh, yun!